ito'y loob mo na, ako po'y tumatalima ng pagkamatay sa dusa. Sa manalangin matapos itong ating buong Diyos, pinagbalikang tibubos yaong tatlong disipulos ng datnay nakatulog. Kinising ng buong sinta, bangon kayo mga oya, at wala na ang balisa, tulog ninyo ay sukat na, at darating na ang sigwa. Halos di pa natatapos ang pangungusap ni Jesus, dumating na ngang tibubos ang darakip na soldados, eskribas at pariseyo. Heto na nga ang lahat na, si Juda ang nangunguna, tampalasa't malamara, umangos nang makita si Maestro't buong ama. Balutin ang katawat, tayo'y hindi magkamayaw, para parang sandatahan at may mga dalang ilaw, yaong mga tampalasan. Ayano'y nang malapit na, si Judas kay Jesus baga, binati ka pagkaraka, quem quaraiti saniya, sinong inyong kinikita? Ang tugon ng mga lido ay si Jesus Nazareno. Ang sagot ni Jesucristo, ego sum ang hanap ninyo, ako nga anya ako. Dito sa sagot na ilan ni Jesus sa mga hunghang, para parang nalunasan ng ahapay na imbuwang sa anaki mga patay. Nang matalastas ni Judas ang pagsagot na banayad, nilapitan niya agad, hinagkanya't niyakap, tumatawang parang uslan. Dilin-dilin katawan, para rin ng dating asal, binati ng buong galang, Ave Rabbi ang tinuran, Maestro kong minamahal. Ang isinagot sa kanya, katotokot aking sinta, ang tanda mo'y halik pala, sa akin ang makilala ng iyong mga kasama. Iyong madulog ni Judas, at si Jesus ay mayakap, nagsilapit naman agad ang soldadong mararahas, para parang
nilakad ang banal na Diyos anak. May sumuntok, may tumadyak, doon nila itinambat sa bahay niyong si Anas. Nang iharap na si Kristo doon kay Anas na lilo, tuwa'y hindi mamagkanong niya't 10 Pariseo, kasapagkat natotoo. Kapag harap kay nangusap kay Jesus yaong si Anas, ay aniya taong uslak nangasaan yaong lahat, apostoles mong alagad. Kung danganghin di totoo, mangalit ko ang aral mo, at pawangang hindi totoo, naot pinag-iwan ka rito ng lahat ng alagad mo. Puno kang kapalaluan, magbabago-bago ng aral, ikot walang katuwiran ang iyong pinagdarayaan, ang mga tao sa bayan. Malaki ring kamalian ang lahat mong mga pangaral, hindi ka dapat sumuway at kami pagpalaluan, abangay na pasan. Dito itong poong Diyos, katagamay di sumagot. Si Anas agad napuot, 10 mga Pariseyos, pawing sumukal ang loob. Muli namang nagtatakap ang tampalasang si Anas, aniya'y hayo tilakat, ihatid nga kay Caifás, iyang lilo at tulingas. Nang magharap kay Caifás, ang mahal na Diyos anak, di na tinapos ang usap, ang winika'y magpabukas, at sila'y nangapupuyat. Doon na nga itinahan sa maluwag na harapan ng kay Caifás na bahay, sa haligi binayubay ang 2 pa't kamay. Ano'y nang kinabukaan, bagong sisikat ang araw, na nagbukang liwayway, muli namang nagkapisan yaong mga punong bayan. Iniisip, sinisiyas at yaong sumbong sa Mesiyas, kaya't ng mga uslak nagpisan sa isang salas, na Sanhedrin ang pamagat. Kapag dakay nagtatakap kay Jesus yaong si Caifás, ang kamay ay ikinumpa
didilat, kagalit ay dilihaman. Abaso kaban at lilo, tulingas at walang toto, walang katulad sa mundo, mapaglalong totoo, ang ugali di nabago. Ikaw yaong nagpapantok, hari at anak ng Diyos, bago ay taksil na loob, mapagbilot, mapagudyok, at mapagtayang tibubos. Dito ang poon natin, malubay na tumugon din, doon sa lilo at taksin, mga wikang magagaling, ang siyang ipinagturing. Ang lahat kong mga aral, pawing mayroong kahulugan, sa madlang tao sa bayan, doon ako nagsasaysay ng gawang katotohanan. Sila ang tanungin ninyo, nakikinig sa aral ko, at siyang sasaksihin ko, kung bagat hindi totoo ang aking aral sa tao. Nang ito ay maisagot nitong ating poon Diyos, isang Hudyo ay napuot sa kasukalan ng loob, tinampal niya si Jesus. Agad niyang dinumihan ang mukhang kagalang-galang, bago'y pinaninginigan ng buong sangkalangitan, at hindi na napitagan. Sa pagtupad ng Hudyo, sa kay Caiphas na lilo, inilakad na si Kristo, ihaharap kay Pilato ng parusahang totoo. Nang dumating at maharap kay Pilato ang Mesiyas, tumutol ang mga usnak, kanila ay taong hamak, Kristo ang siyang pamagat. Nagpapanggap haring lubos ng kalahatang Hudyos, nakagugulong tibobos, madlang tao'y inuudyok, siya raw ay anak ng Diyos. At ang mga aral niya, masasama't walang halaga, binabangaw ang lahat na, at mapagsuway tuwi na sa hari nating maganda. Si Pilato'y sumagot din sa sumbong ng mga taksil, ito may ugali natin, ang may sala ay patayin, magnilay kayong magaling. Sukat na
sakit, iyang taong walang imik. Nagigla ng mga Hudyo sa winikan ni Pilato, tumutol silang nagbago. Ano't di pa ayunan mo, kaming naghabla sa iyo. Kaming naghabla sa rito, di sinungaling na tao, mayayama't Ginoo, wag nang panimdimin mo, hatulan mo ng totoo. Ang winikan ni Pilato, dili pa hahamakan ko, kung walang saksing totoo. Kayong nangaghabla rito sa sala ng abang tao. Mga mahal na Ginoo, ay magpilay muna kayo. Walang maalaman ako, silang ihatol sa tao. Banal siya at santo. Nang ito'y mapakinggan niyong mga tampalasan, nagsitindig kapagkuhan. Opo, aming tuturan ang kaniyang kasalanan. Ang isa pang kataksilan nitong taong tampalasan, sinasapakat ang tanan na wag muwis kay Cesar, malaking kapalaluan. Siya raw haring tambing sa buong bayang Israel. Ano pat hinihilahin nitong dilot sinungaling, mga ito'y hinaling. Isa pang kapulaanan na sinasabi sa tanan, di umano ay siya raw Mesiyas na hinihintay, laking kasinungalingan. Ay ano'y nang mapakinggan ni Pilatong punong bayan, tinawag niyang marahan itong korderong malam, at tinanong na malubay. Tanto nga baga ikaw rin, hari ng Hudiyong tambing? Ani Jesus na butihin, oo tapat iyang turing sa pagtatanong mo sa akin. Si Pilato'y sumagot pa, kung gayo'y hindi sasala, na totoo ng hari ka, iyo lamang binabata, itong pag-ayop pagmura. Ani Jesus na maalam, oo ako'y haring tunay, dapat iyong saysay at iway ang kalangitan, nuka
sa bibig mong iyan. Natilihan si Pilato, loob ay agad nagulo. Ano baga anya ito? Wika mo bagay totoo. Walang malay, malay ako. Nang tutukunin pa ni Jesus ang taong niya, lumingot at humarap na sa tanang nangaghahabla at nangusap kapagtaka. Ani ay mga Ginoo, walang matutuhan ako. Silang dahi ng totoo, ihatol dito sa tao. Siya'y banal na masid ko. Nangalumbay at nangagulo ang mga lilong Hudiyo. Tumutol silang nagbago, ano't di pahatulan mo iyang malupit na tao. Ang unang letra na may A, ere naman ikalawa. Ang ikatlo naman ay A, ele ikapat na letra. Aral sa taong lahat na. Kristiyanong makasalanan ng gugumot sa mahalay, mag-isip ka at magtilay dito sa paghahatiran sa iyong poong maalam. Mahapdinganing totoo, mapait sa dilang apdo. Tiniis pinatarito ng poong si Jesucristo, dahil sa sala ng tao. O tao kang mapag-ibig sa gawang hindi matuwid, manimdim ka ng masakit sa anyong kahapis-hapis ng Diyos Hari ng langit. At ipinaghahatiran sa isa't isang hukuman na nagagapos ang kamay, ligay na tatalian, anaki makasalanan. Kapalaluan ding pawa, ngayon ang magsaysay nga, nagwawala kang kamukha sa taong iyong kamukha, bago'y uod ka sa lupa. Panindim mong maigi kay Jesus na pagkaapi, kusang dinuruhagi, bago'y Diyos na malaki, ikaw ang nagpamapuri. Kaya taong Kristiyano, huwag kang tumulad dito sa masasamang Hudiyo. Ikalumbay mong
at bihis ang puso na tinatibdib, kundi sa Diyos manalig. Nang dumating kay Pilato itong maamong kordero, ang wika sa madlang tao, anod na sa uli rito, aba anong gagawin ko? Ako man ang puno rito, hukom sa maraming tao, nguni at magnilay kayo, tantong dimha hatol ako, magparusa sa dililo. Ang wika sabi sa sulat ng mga ebanghelistas, taon-taon tuwing Paskwa, ugaling pinalalabas ang isang taong may usap. Maglililo taong uslak, magnanakaw, mapangahas, matakaw, mangungulimbat, magkagawgaw at tulingas, ang pangalay si Barabas. Ang winika ni Pilato, mga tao'y pili kayo, kay Barabas at kay Kristo, isa ang pawalan ninyo sa araw ng Paskwang ito. Ang sagot ng mga sukap, Pariseyos at Eskribas, ingay na nagtitimpalak, ang kalagay si Barabas, si Jesus ang bigyang hirap. Inulit-ulit ng tanan, Hudiyong mga sukapan, si Barabas ang kalagay, siya nilang kalooban, si Jesus ang parusahan. Ani Pilatong may loob, ano ang salang tibobos, gayon na ang inyong poot, anang mga Pariseyos ay papako mo sa krus. Ano'y sa hindi mapigil ang loob ng mga taksil, si Pilato'y humatol din na si Jesus ay hampasin, budhin nila'y nang gumaling. Hayo na at inyong kuha, at loob ko na aniya, sa haligi italina, at hampasin ninyo siya, poot ninyo'y nang magpawa. Ang mga berdugo'y nagsikuha ng panghampas na suplina, inuhubaran ng iba itong poong walang sala, walang kibot, nagbabata. Ikinapos na si Kristo sa isang haliging bato, hinampas na walang toto, mahigit 5,000, natagos hanggang sa
buto. At dito na nga natupad yaong hulang isinulat ng propetang si Isaias sa darating mga hirap ng pariritong Mesiyas. Mula ulo hanggang paa, matatagtad ng suplina, walang lamang nakikita, kundi sugat na lahat na ang buong katawan niya. Ay ano'y sa pagsawaan ang buong nahihirapan, agad nilang kinalagan, at sapagkat napagmasdan, hiningay halos pumanaw. Ang damit niya'y kinuha, sa pawis ipinahid na, nag-inot at nagdamit siya, ngunit tinaniig pa, ay hinubaran kapag Ano ba't si Jesucristo ay minurang totoo ng mga lilong Hudyo, kaya't hinubdan dito ang katawan niyang santo. at kanilang hinalinhan, damit na lubhang mahalay, nahabing pulang kulay, duming hindi ano lamang, purpura ang siyang ngalan. At kanilang pinaupo sa isang hamak na bangko, inooro'y binibiro, ano pat sinisip hayo, itong korderong maamo. At kanilang pinagtangnan ng isang tuyong kawayan, ang ulo ay pinutungan ng tinig na likaw-likaw, kunwa ay hari-harian. Nang kay Pilatong makita ang pagayop at pagmura dito kay Jesus na Ama, nangusap ka pagkadaka sa tanang nagpaparusa. Ipanhik ninyo kapakuan, aniya ang taong iyan, at aking ipatatanaw sa tanang nagkakapisan, sa kanyang mga kaaway. Nang maipanhig si Kristo, niyong mga Pariseyo, ang ginawa ni Pilato, ipinatanaw sa tao ang winikay et seho mo. Narito at inyong tignan, itong taong malumanay, kaawa-awa ang lagay, tingi kong tao pa iyan, kundi totoo na ang patay. Nang ito ay mapagmasdan niyong mga
Sagot ng mga lilo, ano't hari ang turing mo? Wala kaming hari dito, kundi si Tiberio Cesar, siyang Panginoon lamang ng sangmundo't sandituhan, emperador na marangal na aming iginagalang. at sa gayong pagtatalo ng hukom at Pariseo, sa katakutang totoo, hinatulan na nga rito ang poong si Jesucristo. Lumuklok ka, pagkaraka, sa silang nagtatalaga, at bago humato siya, alipalay nagpakuha ng tubig at ng hinaw na. At nangusap na ganito, aniya ay lalabas ako sa dugo nga niyang tao, pagkalooban na ninyo, ano mang nasang totoo. Ano'y sa maigawad ni Pilato ang sentensya, sinunggaban kapag daga niyong mga palamara, si Jesus na poong Ama. Hinapos at tinubungan ang leeg niya at kamay, sinuntok at sinakaran, hindi pinakundangan niyong mga tampalasan. Nang mabasa, nang matapos yaong sentensya kay Jesus, ay ang mga Pariseyos hiniyatang na ang kurus, sa lupa'y humihilahon. Ano pat yaong si Jesus nang maatangang matapos, ay niyakap na ang krus at tinangisang tibobos sa sarili niyang loob. O krus nga niyang mahal, kahoy na lalo sa tanan, bukod pinitinirang ipagwawagi kong tunay, sa aking nagsisisuway. Sa kabigatan ng krus na pinapasan ni Jesus, ay agad napasubasob sa lupa't mga alabok ang mukhang kalunos-lunos. Parang ito'y naririnig ni Mariang inang ibig, kumakaba kabang dibdib na balisang masakit, lumabas di nakatiis. At di man kinatatakutan baras ng mga sukaban, ninulog at pinalitan, anak na pinalalayaw, mataas
at kita ay hahanlinhan. Ako kaya'y mabubuhay sa lagay mo nga hangiyan. Doon naman sa lansangan may nakita siyang ilan, babaeng luha-luhaan na pawing nangalulumbay. Siya ang tinatangisan. Di magbabatat ng usap din si Jesus na poon natin ay aniya mga giliw sa puso ninyo'y itanim, yaring hirap na narating. Bagkus ng isa ninyo, anak 10 mga apo, ang hirap na tiniis ko, may oras na paririto, sasabihin ko sa inyo. Ang sa Escriturang saysay, may isang lalaki naman na taga Sireneng bayan, na kanilang inupahan, pinahaliling pumasan. Ito ngang taong ito ay si Semyon Sereneo, ay siyang amang totoo ni Alejandro ni Rufo, disipulos ni Cristo. Ang kay Simong pagdadala, kahit hindi naglaon siya, muntiring ikikinhawa ni Jesus na poong Ama sa malaking hirap niya. Ito ring Kalbaryo naman, pinili ng mga hunghang, kay Kristong pagpapakuan, ang Golgota kung turingan ng mga Hebreyong tanan. Ay ano'y dumating na ang mananakop sa sala, sa lupa nilang talaga hinubaran kapag daka niyong mga panamara. Nuli na namang nasalang, sugat niya sa katawan, ang hapdia no na lamang, masahol ang inanitan, ang dugo ay naglalapaw. Itong korderong marikit, walang kibot, walang imik, nagbabatat, nagtitiis ng di mamagkanong sakit, dahil sa taong pulisik. Gayong sabi at tadhana ni San Mateyong nagwika, sa di umiinom na kusa si Jesus ay alipala, sa krus nga ipinahiga. Sa mabutasan na nila ang pahalang at paripa, ibinabaw kapag daga ang kaliwang kamay niya, siyang
sa butas ng krus na pagpapaku at kapos. Kapag daka ay binatak niyong mga taong uslak, hanggang pumatay sa butas, kasu-kasu ay nadinsad sa lakas ng pagkabatak. Ang paang hindi mag-aso ng poong si Jesu Kristo, pinakuan naman dito ng mga layas at lilo. Ito naman ay tignan mo, Ay anay sa mairaos ang pagpapako kay Jesus, ay ang mga lilong loob ipinangon ng kurus at kanilang inulos. sa kapinakuan naman ang dalawang magnanakaw. Ano pat pinag-itanan sa kaliwat kanan, anaki makasalanan. Ang ebanghelistang apat ang nagsaysay, nagpahayag na si Pilato'y nagdagdag sa krus nitong Mesiyas ng isang tunong sulat. Ang unang sulat ay ang pangalawa ay Enye, ang ikatlo naman ay Ri, ang ikaapat ay kahulugan ay gaya rin. Ang unang ay Jesus at ang Enye Nazarenos, Rina may Rex na lubos, ang isa hulit puntot ay Hudeo Rum na puspos. Ang mga nagwika nito ay tatlong lahi sa mundo, Hebreo, Griego at Latino. Kung pagnuynuying totoo, ang kahulug ay ganito. Sa dalawang palamara na kay Kristong napasama sa krus ng pagkadipa, ay hindi nga nagkaisa ang loob nilang dalawa. Yaong isang magnanakaw na si Hestas ang pangalan, ay siyang nanampalasan na yumagak na magtanan sa poong nahihirapan. Yamang ang iyong pabanto ay Mesiyas kang tibobos, anitong ang naloo sa buong faktemetipsum etnos, magkalagtayo sa krus. Nang marinig nga ni Dimas, magnanakaw na mapalad, yaong wini kay Hestas, kabuhungang pangungusap ay pinangunahan
payat. Ano't nang maipangaral ni Dimas ang gayong bagay, kay Kristo ay nanawagan na paampon kapagkuhan, ito ang siyang tinuran. Ako pong makasalanan ay huwag mong kalilimutan. Alalahanin mong tunay kung mauwi ka sa bayan na mahal mong kaharian. Ang sagot ni Jesucristo, ako ay paniwalaan mo, ngayon din hindi liliban, tatamuhin mo't kakamtan, paraisong aking bayan. Lubos nga ning 3 oras na di nakitang liwanag, nagdilim na dilihamak, ito ay pakitang habag ng ama sa sintang anak. Tumangis na kapagkuhan, luha sa mata'y bumukal, sa ama ay inialay ang kaluluwa at buhay, ito ang siyang tinuran. O Diyos ko't aking Ama, Diyos na mulang ginhawa, yaring aking kaluluwa, ikaw po ang bahala na magtanggol at magkalara. Ay ano'y nang mailagda ni Jesus ang gayong wika, naghingalo alipala, itinungo na ang mukha, pagkamatay na mistula. Pumanaw ka, pagkaraka, mahal niyang kaluluwa, ay abata o ay aba, tingni ang luha sa mata ng nahahabag mong ina. Lindol ay di magpatanan, bundok ay halos mahapay, tantong hindi mapalagay, lakas na di ano lamang ang pag-ugoy at paggalaw. Inumog ka, pagkaraka, yaong hita ng dalawa, dito naman ang mula na pagkamit na ginhawa, kay Dimas na kaluluwa. Hindi na nila kinalaw ang kay Jesus na katawan, sapagkat nga napagmasdan di huminga munti man, at totoo nang ang patay. Lalong sukat ikagitla, ngayon at ikabalisa, bakit si Kristo'y patay na, tagiliray inulos pa, nilong hino
Ang unang letra na may A, ere naman ikalawa. Ang ikatlo naman ay A, ele ikapat na letra. Aral sa taong lahat na. Aba lahat ng Kristiyano, ngayon'y pasalamat tayo. Huminging tawad kay Kristo, nang kamtan natit mata mo ang bayan ng paraiso. Ang buong Diyos na mahal ay kaya na matay. Sa krus ay napabayubay, pagtubos sa tawang tunay sa taong makasalanan. At sa aba mo nga baga, na kung hindi ka magpawa, sa hibot gawa mong sala, ang iyong magiging hangga, sa impyerno'y magdurusa. Huwag ka rin tumalikod sa madlang aral ng Diyos at sa Santa Iglesyang utos, nang magkamit ka sa Diyos ng awat-dawat na puspos. Kaya hanggang buhay ka pa, ikaw ay magsamantala. Magtipon at maghanda ka ng mga gawang maganda, nang may datnin kang ginhawa. Laking sakit, hirap paga ng inang nangungulila, binuto-buntong hininga, at sa gayon din ang dalawa, si Juan at si Magdalena. Lumuhod na kapagkuwan ang dalawang mga banal, niabot nila ang bangkay, saka naman pinadalhan sa kabaong inilagay. Tinakpan namang totoo ang bangkay ni Jesucristo, nang sa banas at sudaryo, bangong hindi mamagkano, saan man sila